Kunesyon ng ilang senador ang timing ng Department of Justice o DOJ sa pagre-rekomenda ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Ito ay kasabay ng naudlot na pagpapalit ng liderato sa Senado. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Sinagot nga na ilang senador yung usapin ng umano'y pananakot para bumaliktad ng grupo. May alegasyon si Senator Amy Marcos na may umiiral umanong operasyon upang hikayatin o kumbinsihin ang ilang senador na bumaliktad. Ang mas mabigat paan niya rito ay ang umano'y kapalit na insentibo at pananakot. Ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayon kay Marcos, isa umanong patunay rito ang rekomendasyon ng Department of Justice na sampahan ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. Kabilang sa Estrada sa mga inirekomendang kasuhan ng Office of the Ombudsman ng plundered graft charges kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Kasama rin sa pinakakasuhan sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo at iba pa. Dahil dito, umusbong ang tanong kung may kinalaman ba ang boto ng senador sa usapin ng Senate presidency sa rekomendasyon ng DOJ laban sa kanya. Recommendation ng DOJ may kinalaman kaya sa boto niya sa Senate? Kwenasyon din ni Senadora Amy Marcos ang timing ng rekomendasyon ng DOJ. Tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Nauna nang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ilang senador sa bagong mayoryan o muna'y tinatakot upang lumipat ng grupo. Bukod kay Estrada, kabilang din umano sa mga pinapangalanan sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva na iniuugnay rin sa flood control scandal. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Almar, maaga nga natapos yung session dito sa Senado, no? At may ilang senador tayong nakapanayam, kabilang na nga ito si Senator Robin Padilla, si Senator Win Gatchalian at si Senator Raffy Tulfo. Kaparehong tanong din sa kanila, Almar, kung sila din ba ay kinausap para nga bumaliktad ng grupo. Sabi naman ni Senator Win Gatchalian at Senator Raffy Tulfo ay hindi sila kabilang doon sa mga kinausap para bumaliktad at mananatili daw sila sa minorya. Si Senator Robin Padilla naman, sinabi niyang kinausap siya pero ng PDP laban. Yun yung nagiging guide niya kung saang partido siya papanig. At maidagdag ko na lang din, kanina inanunsyo din na si Senator Mark Villar, yung bagong chairman na hawak ng Committee on Finance na dating hinawakan ni Senator Win Gatchalian. Sabi ni Senator Win Gatchalian, kumpiyansa siya kay Senator Mark Villar dahil matagal na rin itong nagsiservisyo sa gobyerno at gayon din may kaalaman o may sapat na kaalaman lalo't nang galing siya sa negosyanteng pamilya. Almar? Sheena, doon sa issue na tila iniisa-isa yung mayorya, paano bang magiging proseso nito sa pagboto? Magiging buo ba yung 24 o disqualified o madi-disqualified si Senator Bato dahil nga wala siya sa Senate at magiging usap-usapan din na tila susunod si Senator Bongo at si Senator Jinggoy? Almar, doon sa issue ng impeachment, hindi pa natin masabi regarding doon sa botohan dahil wala pa nga tayo doon sa formal na impeachment trial. At doon naman sa usapin na susunod itong si Senator Bongo at si Senator Jinggoy Estrada. Ngayon, Almar, sa kasulukuyan si Senator Estrada ay may kinakaharap or may inirekomenda ngang kaso laban sa kanya. Ito naman kay Senator Bongo ay hinihintay niya kung anong mangyayari pero sa ngayon wala pa siyang dagdag impormasyon regarding doon, Almar. Right, maraming salamat, Sheena Torno, sa iyong live report mula dyan sa Senado.